mga bagyo. Sabi ko yung mga bagyo at sunod-sunod na eh. Hallelujah. Salamat. At buhay pa tayo. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Nagbabago ang panahon, pero kailanman ang Diyos natin ay di nagbabago. Kailanman. Amen. Hindi lamang siya mabuti kapag walang bagyo. May bagyo o wala, laging mabuti ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. At ngayon po ay dadalhin ko ang salita ng Diyos. Napakaganda ng mensahe na ipinahatid muna sa inyong lingkod at ngayon ay ibabahagi ko po sa atin ang kabanalan ng Diyos. Hallelujah. Ang kabanalan ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong Biblia, makibukas kayo sa akin dito po sa aklat ng Isaiah. Isaiah chapter 6, 1 to 3. Tayo po ay tumayo. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Isaiah chapter 6 verses 1 to 3. Nakita na po ba niyo? Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Begin. Noong taon na mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kaniyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin na sa kaniyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, 2 na ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kaniyang kaluwalhatian. Tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, nakatayo kami, Panginoon, na nagpapakababa sa inyong harapan dahil kayo po'y banal na Diyos. Magpakahayag po kayo, mangusap po kayo, at dalangin ko po sa oras na ito, ang iyong mensahe ay maghatid ng kalakasan sa bawat isa. Tunay, Panginoon, kung wala po kayo, wala po kaming magagawa. Idinadalangin namin, O Diyos, ang oras na ito na kayo po ang kumontrol. Kayo ang pumatnubay sa inyong biyaya, sa iyong magagawa. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Bigyan ko po kayo ng kaunting background dito po sa kayo po makapuna. Salamat po. Makikita ho natin sa unang bahagi ay binanggit ng ang hari po na si Uzias ay mamatay. Hindi madali ito kay Isaiah sapagkat ito pong si Uzias, siya po ay naghari noong pong edad 16 na taon. At for 52 years, siya po ay naghari. Ito pong si Haring Uzias. Ito po ay, nung una, mabuting hari po ito. At masasabi po na kinilala na makapangyarihan nung panahon niya. Siya po ay nanguna, inilid niya ang mga Israelites sa military victories. So marami pong pakikipagdigma na talagang pinakita yung tapang, pinakita yung kakayahan ng haring ito. Kaya kahit yung mga tao sa labas ay kinilala ang kanyang wisdom at kinilala yung kanyang kapangyarihan. Pero very tragic ang kanyang katapusan ng buhay sapagkat yung hindi niya tungkulin ay ginuha niya. Kaya nga po, masasabi natin, batay sa example nito pong si Haring Uzias, kapag ang isang tao ay lunod sa kapangyarihan, siguradong hindi niya makikita yung limitasyon ng kanyang pananagutan. Yung bang feeling niya ay siya ay pinagpala, siya ay
puno ng tagumpay, lahat ay magagawa. Yung limitasyon ng kaniyang pananagutan, hindi na niya makita na lahat na ay pwede niyang gawin. At ito ay nangyari kay Ozias nang siya po ay pumasok sa templo at yung gawain ng saserdote ay ginawa po niya. Siya po ay naghandog, at hindi tungkulin niya po yon. Yun po ay ibinibigay lamang doon po sa mga tao na binigyan lamang ng karapatan mula sa lipi ni Aaron. Sila lamang ni Levi, sila lamang ang may kapangyarihan, karapatan na gumawa nito. Pero alam niyo ginawa ni Ozias? Ginawa po niya. Kaya siya po ay pinarusahan ng ating Panginoon at na-realize po niya ito na siya ay pinarusahan. Nagkaroon po siya ng sakit na ketong, itong si Ozias. Right at that moment, alam nyo, sa Israel, kapag may sakit na ketong, kahit hari, nahiwalay siya sa pamilya, namuhay po siya na mag-isa. Dahil ihiwalay at siya na rin ang sisigaw kapag siya may ketong na siya po ay marumi. Kaya yun po ang nangyari kay Ozias. So mabigat din kay Isaiah sapagkat yung haring kinikilala, bantog sa kaniyang kakayahan ay namatay. At sa bahaging ito ay nagkaroon ng pangitain itong si Isaiah na nakita niya ang Panginoon. Nawala sa trono si Ozias, pero may pangitain siya na nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa trono. Wow! Alam po ba ninyo, hindi nakaupo sa silya. Pwede tayo umupo sa silya, pero hindi lahat tayo pwede umupo sa trono. Because throne speaks of authority, sovereignty. Ang sabi doon, hindi maraming trono, nakaupo siya sa trono. Ang Panginoon ay nakaupo sa trono. Ibig sabihin, He is in control of all His creations. Siya po ay nasa kapangyarihan. Siya ay nasa control. Purihin ang Diyos. Kahit may bagyo, hindi na out of control ang Panginoon. He is in control. Amen. Hallelujah. He is in control. Alam niyo, ang mga ateista, walang nakikitang trono. Sapagkat sa ateista, yung atheist, he denies the existence of God. Walang Diyos ang ateista. Kaya wala siyang nakikitang trono. Pati yung mga materialistic, nakaupo sa trono ay yung pong pag-ibig sa salapi. Wala ding nakikita yung trono. Yung humanism, ang nakikita yung sarili, wala ding yung nakikitang trono. Pero yung may takot sa Panginoon, nakikita niya ang trono ng Diyos. Si Isaiah, nakikita niya ang pinakamakapangyarihan ay nakaupo sa trono. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Napansin po, ang sinabi po dito paulit-ulit. Anong sinabi? Holy, holy. Yun po, Holy, banal, banal, banal si Yahweh. Hindi ina-address sa Panginoon. Nagsabi doon sila in-address sa Panginoon pero hindi nakatuon ang pagsasabi sa Panginoon, kundi ang sabi dito, let me clarify, sabi dito, sinabi nila sa isa't isa. Yun ang ibig sabihin. Sinabi nila sa isa't isa. Hindi sinasabi, Panginoon, ikay holy. Sila'y nagsasabi sa isa't isa. Pero yung pong meaning ng sinasabi na ito ay patungkol sa ating Panginoon. Nakasentro sa ating Panginoon. Sabi, holy, holy, holy. Banal, banal, banal si Yahweh. Bakit hindi isang beses lang? Bakit tinatlo? Alam po ba ninyo, ito po, kaya paulit-ulit, ibig sabihin, it implies of highest possible degree. Intensity is communicated by repetition. Wala hong katulad ang Panginoon. Ano niyo ba ang ibig sabihin ng holiness? Morally perfect, pure, set apart from all sin. Absolute moral purity. Hindi kailanman nagkasala at magkakasala
at di inaayunan ang anumang anyo ng kasalanan. Set apart. Hiwalay. Sa anumang kasalanan. At ang kabanalan ng Panginoon ay bahagi po ng katangian ng ating Panginoon. At hiwalay po. Ibig sabihin, walang katulad. Tingnan po ninyo, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At yung kanyang pag-ibig ay holy. Siya po ay makatarungan. At ang kanyang pagiging makatarungan ay holy. Holy love, holy justice. Ang Panginoon ay makapangyarihan at ang kanyang kapangyarihan ay holy. Holy power. Alam ninyo, bago pa nalikha ang lahat, naroon na siya. Kung meron man kapangyarihan ang tao, delegated authority, hindi may kumpara sa kapangyarihan ng Panginoon. Nag-iisa siyang makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoon po hindi superhuman. Ang Panginoon po ay hindi pinakamatalinong tao. He is incomparable, separate, hiwalay. Nag-iisa siya sa pag-ibig, nag-iisa siya sa kabanalan, nag-iisa siya sa pagiging makatarungan at makapangyarihan, nag-iisa ang ating Panginoon. Sabi ng isang pilosopo, di ba sabi, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kayo ba naniniwala magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay? Kaya ba niya magkasala? Daig ko pa siya. Sabi nung, umaisip, magagawa ba niya ang lahat ng bagay? Sabi, oo. Ay, magkasala? Kaya ba ni Lord na magkasala? Ba't kayo kayo natahimik? At ganyan ang tingin niyo sa akin. Siyempre hindi. Hindi lahat ng bagay. Kaya kong magpakabanal. Kaya kong magkasala. Siya'y banal. Hindi kayang magkasala. Sabi ng pilosopo, daig ko si Lord. Pastor, parang kakalito yan. Hindi tayo lalabas dito na litong-lito dahil mayroong kapahayagan ng Panginoon. Amen? Magagawa niya ang lahat ng bagay ayon sa katotohanan at sa kanyang kalikasan. Magagawa niya ang lahat ng bagay ayon sa kabanalan. Kung siya po'y magkakasala, then hindi ayon sa kanyang kabanalan. To clarify it more, ito po, hindi marunong naman tayo sa math. Sabi nyo, depende sa math. One plus one equals 2. Pag may kumontra pa diyan, iwan ko naman. Tama yan, tama. Pero paglipas ng 100 years, walang makapagsabi, hindi na yan. Noon yan, ngayon, iba na. 1 plus 1 equals 3 na. Walang makakagawa nun. Kasi yung totoo ngayon, totoo pa rin paglipas ng panahon. Amen? Sinong pinakamatalino ang kayang bumago niyan? Walang makabago yan. Kasi yung 1 plus 1, talagang 2 yan. Amen? Ang Panginoon, hindi kailanman nagkasala at magkakasala sapagkat siya'y banal. Yung katotohanan ng kabanalan, noon, ngayon, yan ay totoo, magpakailan paman. Hallelujah. Praise God. At yung sinasabi niya, nitong pilosopo na ito, na kaya kong magpakabanal, mali po yun. Mali. Walang taong may kakayang magpakabanal sa kanyang sarili. Dahil ang lahat ng naging banal ay pinapaging banal lamang. Ginawang banal. Alam po ninyo, ang kakaiba sa kabanalan ng Diyos, hindi siya pinapaging banal.
sapagkat ang Panginoon may kabanalan sa kanyang sarili. Siya po ay banal sa kanyang sarili. Tayo po walang kabanalan sa ating sarili. Lahat tayo'y nag-umpisa makasalanan. Amen? At ang sabi po ng Biblia, ang sabi ng kasulatan, ang mga mananampalataya pinapaging banal, ginawang banal. Hello? Kaya hindi mo pwede ipagmalaki ang iyong kabanalan. Bakit? Regalo yan ng ating Panginoon. Kung hindi dahil sa Panginoon, hindi ka at ako magiging banal. Naunawaan po. Kaya hindi pwede sabihin, kaya kong magpakabanal. No. Hindi mo kaya magpakabanal maliban ikaw ay ginawang banal ng ating Panginoon. Ano ang pagkakaiba ng Diyos at ng tao? Ang pagkakaiba ng Diyos ng tao, binanggit ko na, may kabanalan sa kanyang sarili, tayo wala po. Bakit po ang sabi ng Aklat ng Roma, Kapitulo 3, talatang 10? Sige, pasuyo, patingin. Lahat, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Yan po ang ating kalagayan, ipinaglihi sa kasalanan. Lahat tayo makasalanan by nature and practice. Ang mga bata, makasalanan by nature, wala pang practice. Ano? Ay bakit? Kaya mo gang i-lead sa prayer of acceptance yung pong 1-year-old. Oy, baby, ikay makasalanan. Sunod. Tanggapin mo si Lord. Makasalanan siya by nature laang. Ang bata. Ano? Hindi pa niya napapractice. Tingnan po niyo ang bata. Tinuturuan mo na magsabi ng katotohanan. Hindi mo naman tinuruan magsinungaling. Aba, ay nung lumaki, merong kumalabog, nabasag. Ano yun? May hindi po ako. Hindi, takot na siya yung mapagay. Hindi ako. Ay sino? Ay, tinuro. Ay, sabi naman isa, ikaw yun eh. Oh, hindi mo tinuruan magsisinungaling. Kasi nga po, pinaglihi sa kasalanan, magmamanifest at magmamanifest yan. Hello? Tama po ba? Magmamanifest at magmamanifest yan. Ano? Anak, maglaban na. Wait. Hanggang sa, anak, pwede kang tulungan mo ako din eh. Wait. Oh, di ba? Pamilyar ho ba yung word na yan? Naririnig niyo po ba yan? Wait. Hanggang sa hindi na nagawa. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. 3:23. Pasuyo sa pantalata. Tingnan po. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Wala man sinabi dyan. Lahat ay nagkasala except, parang except ako doon. Wala. No exemption. Nasimba hindi, makasalanan. May pinag-aralan, wala, makasalanan. Amen? Mayaman at mahirap, makasalanan. Sabi doon, walang sino mang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Lahat tayo'y kapos. Sabi mo nga sa iyong katabi, kapos tayo. Oh, kapos. Para maging karapat-dapat, kapos. Kahit anong gawing kapos. Ano? Muntik na sa langit eh. Ano nga ibig sabihin muntik na sa langit? Konti na lang. Ay, wala akong muntik na sa langit. Talagang hindi palangit. Kung sa ating sarili, walang palangit. Ano? Kaya sabi ay magbabait, ay walang bait-baitan, walang langit-langitan. Yan ang po ang pagkakaiba. Ang Diyos po ay banal. May kabanalan sa kanyang sarili. Ito po ang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon para po tayo ay magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos, ginawa po tayong banal. Pakinggan ho nyo, without holiness, you cannot see God. Without holiness. Kung walang kabanalan, di mo makikita ang Diyos. Kasi hindi pwedeng makipag-fellowship ang Diyos sa kasalanan. Hindi niya tinotolerate ang kasalanan.
Kaya hindi totoo yung sabi ng isa ring pang pilosopo. Marami akong nababasa mga pilosopo eh. Alam mo, Brad, yung mga masasamang tao, nasa langit. Bakit? Kasi baka makagawa pa ng kasalanan yun, babantayan na ni Lord doon. At hindi mag-isip. Ginawang tagapagbantay si Lord doon sa langit ng mga barumbado. Wala pong barumbado sa langit. Walang self-righteous sa langit. Ang nasa langit ay mga pinapaging banal ng Panginoong Hesukristo. Hello? Tingnan po niyo, Romans chapter 5. Romans chapter 5, verses 1 and 2. Romans 5, 1 and 2. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan. Ito, tingnan niyo, yung bagong relationship. Kaya tayo ay nagkaroon ng access sa Panginoon. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kanyang kagandahang loob at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makabahagi sa kanyang kalwalhatian. Pinawalang sala, justified, pinapaging banal. Hindi po sinabi dito, kapag ako'y nakatapos maging doktor, banal na ako. Pag ako'y naging abogado, banal na ako. Ang kabanalan ay wala sa propesyon. Hello? Kapag ako ay naging pinakamayaman, tingin ng mga tao ako na ang pinakabanal. Wala po sa kayamanan ang kabanalan. Kapag ang apelyido ko ay ito, tingin ng mga tao, sigurado, maganda. Ako'y banal dahil ito ang apelyido ko. Lalo na kapag ikay tinawag na Juan Banal. Kapag ginawa ko ito, pag sumimba ako, ito ang relihiyon ko, ako'y banal. Kapag ginawa ko ito, ako'y banal. Wala pong ganon. Kapag ito, ginawa ko lahat, then ako'y magiging banal na. Wala pong ganon. Lahat ng yan ay kapos. Kulang po yan. Alam po ba ninyo kung paano lang tayo nagkaroon ng access sa presensya ng Panginoon na kasama ang Diyos dahil binihisan tayo ng kabanalan ni Kristo nung ikay sumampalataya sa Panginoon na dati makasalanan. Binihisan ka ng righteousness ni Kristo, ng kabanalan ni Kristo. Ang nakikita ng Ama sa iyo ay ang kabanalan ni Kristo. Kaya ka tinanggap ay dahil sa kabanalan ni Kristo. Hello mga kapatid. Naging banal po tayo. Hindi sa ating sarili, hindi sa kagagawa ng sino man, kundi dahil lamang sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa regalong kabanalan ng Panginoon. Hallelujah! Wala tayong maipagmamalaki sa kabanalang ito, kundi ang Panginoon na gumawa sa atin. Nahayag po ang kabanalan ng Diyos. Alam po niyo, example sa Old Testament, ang hangganan inilalagay. Nung pong umakyat si Moses sa bundok ng Sinai, tingnan po ninyo, sa Exodus chapter 26 verse 33. 9 to 13 muna, 19. Sige nga. Exodus 19, 9 to 13. Sinabi ni Yahweh kay Moses, magsasalita ako sa inyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. At sinabi ni Moses kay Yahweh, ang pasya ng mga tao, sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila. Tingnan ho ninyo. Ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangan labahan nila ang kanilang mga damit, humanda sa makalawa, sapagkat akong si Yahweh bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok.
At sabihin mo sa kanila, huwag aakyat sa bundok, nihahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sinong gumawa nito ay papatayin. Sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop, ang sino mang patayin sa ganitong dahilan, huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trompeta, saka pa lamang kayo makakaakyat sa bundok. Diyan nyo, kapahayagan niya ng kabanalan. Pinahanda po sila, yung pong paghahanda nila, manifestation ng paglilinis nila na walang karapat-dapat. Dahil nagkasala at tayo po'y makasalanan, may hangganan. At kapag hindi mo sinunod yung hangganan na yon, sabi doon, parurusahan, mamamatay. Sa tabernakulo, mayroon pong division. May division po ang tabernakulo. Mayroong holy place, mayroong holy of holies. Hello? Yung pong Holy of Holies, reserve lang yun sa high priest na napupuntahan once a year. At yung high priest, hindi basta makapunta kung hindi rin siya maghandog para sa kanyang sarili. Meron pong ginamit na iba para magkaroon siya ng access. At yung ibang yon ay yung pong hayop na pinatay. Yung hayop na pinatay, na temporary, na siya po ay nalilinis sa kanyang kasalanan, nagkakaroon ngayon siya ng karapatan na pumasok sa Holy of Holies para dalhin naman ang handog ng iba. Kaya po siya ay naging tagapamagitan, ang high priest. Hindi pwede kung sino-sinong pupunta doon po sa Holy of Holies. Bakit po? Isinasaad po yun. Nagpapahayag ito na ang lugar na ito ay banal. Ang makasalanan, hindi pwedeng basta pupunta doon. Ang tabernakulo ay naglagay po, may division upang makita natin ang ating sarili. Ang Diyos ay banal. Ang paghahandog sa Leviticus chapter 7 verses 1 and 2, tingnan po ninyo. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan. Ito'y ganap na sagrado. Ang handog na pambayad sa kasalanan ay papatayin sa lugar na pinagpatayan ng mga handog na susunugin. Ang dugo nito ibubuhos sa paligid ng altar. Mga kapatid, may paghahandog sa kasalanan. Bakit? Sa realidad at katotohanan na ang tao po ay makasalanan. Kailangan meron pong perfect sacrifice na ibig sabihin ng atonement, to atone, to cover the sins of the people. Ang nakikita po ay yun pong dugo na nagsakripisyo para po yung mga binaling kautusan, di sinunod na kautusan, hindi makita. Ang nakikita ay yun pong sakripisyo na ginawa. Ito po'y anino ng mga bagay na darating. It foreshadows what is to come. At alam po ba ninyo, pinulfill ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ginawa po ito ng ating Panginoon. At salamat, napakabuti ng ating Panginoon. Wala pong makakatulad sa ating Panginoon. Nag-iisa po siya. Hindi kailanman nagawa ng sinuman. Ang Panginoon lamang. Kaya sinabi sa aklat ng Hebrew, He is greater than angels, He is greater than Moses, He is greater than Aaron. Mas mataas siya, mas dakila siya kay Aaron. Kasi po si Aaron, siya po ay tagapamagitan lamang ng mga Israelita, para sa Israelita sa harap ng Diyos. At ang kanyang napuntahan lamang ay yung tabernakulo, ang Holy of Holies, yun lamang kanya napuntahan. Pero alam nyo, ang napuntahan ng ating Panginoon, hindi lamang po Holy of Holies, ang napuntahan niya mismo ay ang presensya ng Ama. Ang presensya ng Ama. At siya po ang nag-iisang high priest at the same time, siya rin po ang handog para sa kasalanan. Siya po ang pinatay, korderong pinatay. At siya rin ang high priest na nagdala ng sariling dugo doon sa Holy of Holies para bayaran ang ating kasalanan.
Ginawa po niya ito para lahat tayo ay magkaroon ng access sa kabanalan ng Diyos. Kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Without shedding of the blood, there will be no remissions of sin. Salamat, pinili ng Panginoon, voluntarily, ibinigay niya, walang pumilit kay Kristo. Wala hong pumilit sa Kanya, kusang loob na ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa atin upang tayo po ay maligtas, upang tayo ay mapatawad, upang makita sa atin ay ang kabanalan ng Panginoon at magkaroon tayo ng close, intimate fellowship sa ating Ama. Sapagkat kung wala nito, ang makikita ay ang kasalanan sa atin at ang naghihintay sa katarungan ng Panginoon, for the wage of sin is death. Ang naghihintay lamang sa isang taong walang kabanalan ni Kristo ay kamatayan. Bakit ang Diyos ay makatarungan? Hindi niya pinapalampas ang kasalanan ng tao. Salamat, hindi ka na at ako mapapahamak dahil binihisan tayo ng kabanalan ni Kristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Oh, glory, hallelujah. Ang paraan na ibinigay. Sabi po dyan sa Romans 5:2, binanggit kanina. Tingnan po natin Ephesians 2:18. Sa 2:18 tayo. Yan po. Namnamin po natin ang mensaheng ito. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa nakalapit sa presensya ng Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, hindi tayo papasok ng langit. Hindi tayo papasok sa langit. Sabi doon, dahil lamang kay Kristo. Hindi dahil sa iyong mga gawa. Hindi dahil sa kay mabait. Ayoko yung magpapakabait ba? Kahit habang buhay ka na magpakabait, kapos pa din. Dahil lamang kay Kristo. Amen. Hebreo 10:19. Tingnan niyo, ang ganda. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makapasok. Wow, ganda oh. Ganda. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makapasok sa dakong kabanal-banalan. The place only privileged to dwell by the high priest. Dahil, balik natin, 10:19. Dahil sa dugo ng Panginoon. Dahil sa dugo ni Jesus. Kapareho yan dito po sa Hebrew chapter 4 verse 14 to 16. Na ini-encourage na tayo na lumapit sa trono na biyaya ng ating Panginoon. At tayo po, ma-enjoy natin ang presensya ng Panginoon dahil may nauna na. At ang naunang yun ay ang ating Panginoon. Mga kapatid, dahil sa kabanalan ng Panginoon, ang sabi sa sulat ni Pedro, be holy for I am holy. Sabi ng isang tao, madali sa Panginoon kasi magpakabanal. Banal na siya ako, tao lang ako. Sabi, talaga ako, maraming di ko kaya talaga. Sa Panginoon, madali. Pero ako, hindi ko kaya. Ang sabi doon, pakinggan nyo, be holy. Naglalagay sa pananagutan na dapat tayo ay lumakad sa kabanalan. Tama? Tama po ba? Kaya po, you are holy. Pakinggan, you are holy to be holy. Sanctified, justified, and to be sanctified. Nauna ang justification, inaasahan ang sanctification. Pinapaging banal upang maging banal. Kaya tayo po, mga mananampalataya, banal para magpakabanal. Yun po yun, ang katotohanan. Mula sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, binanggit ang justification. Pagdating ng 7:8, naroon naman ang inaasahan na kabanalan. Lalakad sa kabanalan. Nagbigay ng magandang illustration.
para makita natin na huwag natin babasahin lamang na tayo'y magpakabanal. Isundo natin doon sa sinabi, tayo'y magpakabanal dahil ang Panginoon ay banal. Ano po ang sinasabi ng talatang yon? Hindi mo kaya sa iyong sarili kung wala ang kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin, manangan ka sa kabanalan ng Diyos. Tuturuan tayo ng Panginoon na lumakad sa kabanalan dahil ang Diyos ay banal. Let me illustrate. Minsan, meron dumalo dito na mahusay sa makina. Si Brother Saldi. May nakakakilala dito, no? Kilala nyo si Brother Saldi? Yun. Yun po ay tumira malapit sa kapitbahay namin. Mas malapit kina Ninang Pet. Si Brother Saldi, minsan nakita ko, sabi ko, aba, ang dami niyang parte ng makinang yan. Yung kaya mo pang ibalik. Hinuhugasan niya ng gas. Yung makina ng FX, hinimay. Inalis. Talagang, yun po hinugasan niya ng gas. Kita ko nilatag lahat. Okay? Nilatag lahat yun. Ako po, madalas sirani ko. Kasi, halimbawa, ako may nag-attempt na, sabi ko, bigari may isang parte pa, saan gari ilalagay? Parang bigari na iwan. Kaya hindi gumana, electric pan o kaya may transistor radio, akit tinanggal, saan garing parting are? Parang mayroong paglalagyan eh. Pero sa kanya, nung hinimay niya, talagang naibalik niya. Yun, hanggang ngayon, nagagamit ang FX, pero yan ay po hinimay niya. Parang mais, hinimay. Mahusay siya doon. Ngayon, kung ikaw ang papaghimayin noon, di mo maibabalik. Basta-basta. Bakit? Hindi tayo marunong. Hindi natin kaya. Expert siya doon. Ngayon, kung gusto mong gawin yon, umupo ka sa kanya at ikay mag-aral. Mag-aral ka doon. Paano ga, Brother Saldi are? Sabagay, hindi mo na mapupunta niya, patay na yon. Kaya niyang ituro. O, ito ganito, ganyan. It will take time, maybe, pero darating ang time, makukuha mo rin yun. Makukuha rin. Kaya hindi nakapagtaka yung mga mahuhusay na mekaniko, hindi nakapagtaka yun. Mga nag-aral yun. Tama ba? Meron ba ditong mekaniko? Oh, wala pang mekaniko. Magmi-mekaniko pa. Nagawa niya yun kasi nag-aral sila. Pero yung nagising laang, alam mo, pastor, ako'y tumulog laang. Pagkagising ko, kahusay ko na agad. Walang gayon. Pero magagawa mo rin yun kung mag-aral ka sa Kanya. Ano pong aking sinasabi dito? Be holy, for I am holy. Sasabihin ng isang tao, talaga, hindi ko naman, ako'y nagalit dahil ari ang ginawa sa akin. Tanong, no si Kristo ba, sinabihan na inaalihan ng demonyo, nagkasala ba siya? Hindi. Pero minsan tayo ay sinabihan lang ng gayong kaunti, puyos na agad sa galit. Pero ang Panginoon, inattempt na itulak, nagkasala ba siya? Hindi. Nagutom siya, sabi ng kaaway, yan, gawin mong tinapay ang mga bato. Total, gutom ka naman. Ginawa ba niya? Hindi. Napagod siya? Hindi siya nagkasala. Okay? Yung iba, sumakay sa jeep, maganda pa naman ang pagkaka-pedicure, ay may dumaan, nayapakan. Galit na galit. Yung ganun ang kape-pedicure laang, tapos nayapakan pa. Ayun, nagalit. Merong isa na obserbahan, sumakay ng jeep, ayun pala may jeep, doon sa may tanganan, meron nakausli doon eh. Nauntog, nakapagmura. O kaya naman doon sa sa ilaw, yung nasa gitna, pag akyat
doon dumahon ang tuktok. Nagalit agad. Nayapakan lang yun. Si Kristo po, pinutungan ng koronang tinik, hinubaran. Nagkasala ba siya? Hindi. Ano meron sa Panginoon? Kabanalan. Yung hindi natin kaya, tuturuan tayo ni Lord. Hello? Alam ni Lord, hindi natin kaya. Salamat, binigyan tayo ng Holy Spirit para gawin yung hindi natin kaya. Magdepende tayo sa Panginoon. Dahil sa ating kakayahan, kulang nga tayo eh. Kapos nga tayo eh. Hindi natin kayang bumuo ng makina. Wala tayong kakayahan. Pero kung mag-aral tayo sa upuan, doon sa paanan, ng eksperto, darating time, kaya mo na rin. Kasi umupo ka doon sa paanan ng eksperto. Hindi natin talaga kaya. Kasi wala tayong kabanalan sa ating sarili. Ang kabanalan natin, biyaya ng Panginoon. Kaya kung tayo magpapatuloy sa kabanalan, hindi natin ito sa sariling lakas. Hindi yung pag-iigihin ko. Hindi sasabihin, itong gagawin ko para maging banal ako. Hindi po. Kapos nga tayo eh. Anong gagawin natin? Kailangan natin ang presensya ng Holy Spirit. Kailangan natin ang patnubay ng Panginoong Hesus. Paano niya nagawa yon? Ibigay sa atin ng Panginoon. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Pakinggan nyo, ang Lord ang magbibigay sa atin ng lakas, kakayahan upang magawa ang kalooban ng ating Panginoon. Magtataka ka na lamang, ay bakit ito dati? Ito ang weakness ko. Ngayon, hindi na. Dahil nakita mo ang sekreto ng paglakad sa kabanalan, hindi sa ating kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hinihingi ng kabanalan ang paghahandog. Totoo yan. Hinihingi ng kabanalan ang paghahandog. At ibinigay ito ng pag-ibig ng Diyos. Hinihingi ng kabanalan ang paghahandog. Kaya nga ang sabi ng Isaiah, ipinataw kay Jesus ang parusa na dapat tayong tatanggap. Hinihingihan ng kabanalan ng Ama na kailangang meron pong mag-alay ng buhay. At ginawa ito ng pag-ibig ng Diyos nang sinabi, for God so loved the world. Lahat tayo, babae, lalaki, may pinag-aralan, wala, lahat tayo. For God so loved the world. Tayong lahat, hindi tiningnan ang iyong nakaraan, hindi tiningnan ang iyong propesyon, hindi tiningnan kung sino ka, anuman ka. Ang sabi, for God so loved the world. Yung dinidemand na kabanalan ng Ama, na handog, na hindi mo kayang ibigay, hindi kayang ibigay ng politiko, hindi kayang ibigay ng sinuman. Yes, kaya ng isang tao na kapag mahal na araw, magpapako siya sa krus. Pero napakalayo sa katangian ng Panginoon. Wala pong makakatulad. Nag-iisa po, pakinggan nyo, walang makakatulad sa ginawa ni Kristo. Wala. Bakit? Walang kayang magpapako sa krus na walang kasalanan. Wala po. Hindi kayang gawin ng anghel, hindi kayang gawin ng pinakareliyoso, hindi kayang gawin ng sinuman. Pari, pastor, ministro, hindi kayang gawin kasi lahat ay nagkasala. Walang makakapantay. Pero ginawa ng ating Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him alone, ang sabi, hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pong handog na yan, ipinrovide ng pag-ibig ng Diyos, ng pag-ibig ng ating Panginoon, na kung hindi ginawa ni Kristo yan sa atin, lahat tayo ay mapapahamak. Thank God. Thank God for His love. Hallelujah. Ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. Ang ipagmamalaki natin ay ang ginawa ni Kristo. Ang ipagmamalaki ay ang ginawa ni Kristo. Kung papaano at ano tayo ngayon ay dahil kay Kristo lang. Hello?
Hindi sasabihin balang araw, "Oy, ikay nagpakabait noong siguro yung mga 10 taon yan sa lupa. Siya, 10 taon ka din at din sa mahirap-hirap, ikukulong ka. Tapos na, bayad na yung iyong 10 taon na pagiging mabait." Walang gayon. Wala po. Lahat tayo iniligtas, kinahabagan sa biyaya ng Panginoon. Siya ang ating pong pinagmamalaki. Ang Panginoon ang ating niluluwalhati. For without holiness, no one can see God. Kung hindi sa kabanalan ng Panginoon, ibinihi sa atin ang katwiran ni Kristo, hindi mo makikita ang Panginoon. Salamat. Binanal tayo at nagpapatuloy sa kabanalan at yun pa rin ay biyayang maituturing. Biyaya ng Panginoon. Tayo po tumayo. Hallelujah. Let us sing that song. When I look into your holiness. Oh, glory to God. Si Isaiah, sumunod na yan sa kalooban ng Diyos, pero hindi siya makatingin sa kabanalan ng Diyos. Kahit ang mga serapin na sila po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Si Lucifer, no nagkasala, tinapon Hindi pwede sa presensya ng Panginoon ang kasalanan. Hindi rin makatingin. Tinatakpan pa rin ang mga mata nila. When I look into your holiness, it brings us to humble ourselves. It brings us to bow down and recognize His glory. Hindi ka makatingin sa Kanya at sabihin, "Lord, kita mo ang dami kong ministry. Lord, ito ang mga ginagawa ko. Lord, ito na aking natapos. Lord, ito ganito." Wala kang may pagmamalaki. When you look into His holiness, it brings you into humility. No, without Him, we can do nothing. By His holiness alone, sa Kanya lang kabanalan, tayo ay naging katanggap-tanggap sa Panginoon. When all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of preaching your heart. Ang Panginoon ang ating naging tagapamagitan. Ang Panginoon ang naging access natin sa presensya ng Ama. Ang Panginoon ang ating tagapagligtas. Ang Panginoon ang nagbalik ng intimate relationship, reconciliation sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Maring tayo may struggle sa ating weakness, sa ating kahinaan, sa ating mga nagagawa na di mabuti. Tumingin ka sa kabanalan ng Panginoon. Tutulungan Kanya. Tutulungan niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Gagawa siya sa ating buhay. Pag tayo makalakad sa kalooban ng Diyos. Minsan pa, when I look into your holiness, and I look into your holiness, hallelujah, when I gaze into your loveliness, when all things that surround
become shadows in the light of you. When I found the joy of preaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows in the light of you. Lahat tayo, let us worship the Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Yes, Lord, hallelujah. We've been redeemed by your grace. Hallelujah. Is to worship. Sambahin ka, hallelujah, sambahin ka. Sambahin ka. Sambahin ka. Nabuhay ako upang sambahin ka. Nabuhay ako upang sambahin ka. Sambahin ka. Sambahin ka. Sambahin ka. Nabuhay ako upang sambahin ka. Hallelujah. Pwede ba natin parangalan ng Panginoon sa kanyang kabanalan? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang ginawa sa atin. Salamat sa kanyang biyaya. Hallelujah, hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa inyong masaganang pag-ibig. Salamat sa inyong kagandahang loob. Salamat sa inyong habag. Salamat sa iyong kaawaan. Salamat, Panginoon. Iniligtas mo po kami. Salamat, meron kaming tagapagligtas. Let us enthrone God in our hearts. Nawa siya ang nakaupo sa trono ng ating puso. Nakikita natin ang trono ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Siya ang maparangalan, siyang maitaas. Ihiwalay ang buhay para sa Diyos. Kapag nakita mo na ang iyong buhay ay inihiwalay para sa Kanya, sigurado ako lalakad ka sa kabanalan. Lalakad ka sa karunungan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ngayong oras na ito, inihiwalay natin para sa Kanya ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa Kanya lamang. Hallelujah. Inihiwalay natin ang oras na ito para sa Diyos lamang, para sa Panginoon lamang. Naririto tayo para siya'y sambahin. Narito tayo para siya'y parangalan. Yon ang motibo ng ating puso kung bakit tayo'y naparito, kung bakit tayo'y dumako sa lugar na ito. Magkaisa tayo ng isang purpose, ng isang layunin at hangarin. Only the name of the Lord be lifted up. Walang ibang pangalang maitaas, walang ibang pangalang maparangalan
The name of the Lord alone. Ang pangalan lamang ni Jesus, ang pangalan lamang ni Kristo, siya lamang ang maparangalan. Hallelujah! 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 Salamat, Panginoong Jesus. Masentro ka sa aming pagsamba, masentro ka sa aming pong pagpaparangal. Salamat po, Panginoon. Ginawa mo ang hindi namin kayang gawin. Opo, kapos kami. Opo, kulang kami. Opo, wala po kaming magagawa. Di namin kayang iligtas ang aming sarili. Sa aming kakayahan, salamat, meron kaming tagapagligtas. Meron kaming hari, meron kaming Panginoon na umibig ng gayon na lamang, na inialay ang kanyang buhay sa krus, namatay, nabuhay na maguli pagkalipas ng 3 araw, umakyat sa langit at nangakong isang araw muling magbabalik. Ang kanyang pangalan, si Jesucristong taga Nazaret, ang buhay na anak ng Diyos, ang haring darating, purihin ang aming tagapagligtas. Ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin. Narito kami. Inialay namin ang aming buhay sa inyo, sa iyong biyaya. Panginoon, kami ay sa inyo. Kami ay sa inyo, Lord. Hallelujah. Opo, nadadapa po kami. Pero salamat, may nagbabangon sa amin. Opo, naliligaw kami. Salamat, may humahanap sa amin. Opo, nanlulupaypay kami, nanghihina po kami. Salamat, may nagpapalakas sa amin. Itinataguyod mo kami ng iyong biyaya. Nag-umpisa po kami sa biyaya, nagpapatuloy kami sa biyaya. Salamat, mabiyaya ang aming Diyos. Mabiyaya ang aming Panginoon. Salamat, kasama namin ng Panginoon. Salamat sa Holy Spirit. Salamat sa banal na Espiritu na gumagawa sa aming buhay. Lord, sakupin mo po kami. Sinabi mo sa amin, be holy, for you are holy. Thank God, magagawa namin ito dahil sa kabanalan ni Kristo. Dahil sa magagawa ni Kristo. Salamat po kay Kristo, may kakayahan kami. Kay Kristo, lumalakas kami. Kay Kristo, nakakapagpatuloy kami. Salamat, lahat ito dahil kay Kristo. Dahil sa Panginoon. Oh Lord, kulang, Panginoon, ng aming mga salita. Kulang para sabihin lahat ang masaganang pag-ibig mo na inilagay mo sa aming puso, sa aming buhay. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Purihin ka. Lahat ng parangal, lahat ng papuri, ibinabalik namin sa aming Diyos na banal. At ang lahat ng pinapaging banal ay nagsabi ng Amen. Amen at Amen. Kayo po'y makapunan.